I see. But how about yung specific nga mga responsible sa sini po nga insidente? Ano ang aton sini nga ginistan nga bulig for the PNP to resolve this case po, sir? Ginatanaw nila din ang posibilidad ng retaliation tungod sa mga accomplishments man sa mga nagligad with regards to the armed group like yung mga na-confiscate na mga loose firearms coming from the private armed groups, mga private individuals, as well as yung nagluntad din na mga encounter in the past against Dawla Islamiyah and Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, BIFF. Okay. So, those are things na ginatanaw nila kung sa diin dira nga grupo ang pinaka-responsible kung mayroon bang punaybans na nangyari or mayroon din bang mga individuals na nagpupod sa grupo in trying to retaliate not only with the PNP, maging sa military din if they have a chance. Dahil sa mga accomplishments in the past na gintang confiscate ang mga firearms nila. I see. But in this area, saan po banda or may malapit din po tayo ba na detachment sa area kung saan nangyari ang pananambang given na itong area pala sinabi mo po na fourth time na pala na inattempt ang ating mga police personnel na tambangan. Dito ba sir may mas malapit tayo na detachment din na if ever na mga ganitong pangyayari ay makatulong po yung AFP sa ating kapulisan? Ang aton military, lalo 90 IB, 24 hours lang nag-checkpoint sa sentro sa Pagwak. Okay. Then from that checkpoint, siguro mga 2 kilometers lang. Okay. Yung checkpoint ng sundalo. Then from that area kung saan ambusman sila, mga 2 kilometers lang din sa ila kampo nga balikan. So hindi magid sa layo. Kaya lang tungod sa kadulom, daw ang pag-responde hindi amo man nakadali. Kadasig lang gid sang hitabo nga siguro 3 minutes firefight lang to. May nagsabog, tapos nag-volume of fire. Sa unang volume of fire, tinamaan agad tong mga pulis naton. Hindi man sila naka-return fire din agad dahil sa hindi nila makita kung sa din ang exact location sa mga kalaban nga nagabanat sa ila.